بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القامل المؤمن الإيمان أحسنهم الإخلاق. Ang ibig sabihin, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakumpleto ang pananampalataya sa inyo ay yung may pinakamagandang pag-uugali. Masya Allah. So, kung ating babalikan ng kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay siya ang naging modelo ng sa mga Muslim, sa mga mu'min. Siya ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta na ito ay alam natin na no-reduray. Ang ibig sabihin, hindi siya nakakasulat, hindi siya nakakabasa. Ngunit kung ating titingnan, halos buong mundo ay muntik maging Muslim lahat. Dahil sa tao na ito, na kung saan ay binigyan ng Allah ng pinakamagandang pag-ugali. So, tayo ay bilang mga mananampalataya, gawin natin buwaran ang pag-ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ating babalikan ng kasaysayan, pagkatapos na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumanaw, ang umalis sa kanya bilang pinuno ng mga Muslim ay ang kanyang tiyanan at kaibigan na si Abu Bakr as-Siddiq. So, kung ating babalikan ang kasaysayan ni Abu Bakr as-Siddiq, ay meron siyang kumbaga yung panahon na ni Umar at saka ni Abu Bakr as-Siddiq ay talagang kumbaga sila yung nagkakarera o nagpapaligsahan sa paggawa ng maraming mabubuting gawa at sa napakagandang pag-uugali. May isang kasaysayan sa kapanahon na nila nung si Abu Bakr as-Siddiq ang naitalaga bilang pinuno ng mga Muslim, na kung saan si Abu Bakr as-Siddiq kapag siya, pagkatapos ng sara ng Fajr, ay umaalis siya at lumalabas siya at pupunta siya sa isang lugar kung saan ay mayroong kubo na malayo, may kalayuan ito sa masjid. Na ang nakatira doon ay isang matandang lalaki na bulag. So, sa katagalan ng panahon ay nag-iisip si Umar bin Khattab na bakit siya palagi ang pumunta doon. Bakit siya ay palaging lumalabas. So, sinundan siya at kumbaga minalmanan siya ni Umar bin Khattab sa kanyang gawain. At yun nga, nakita ni Umar bin Khattab si Abu Bakr as-Siddiq na pumapasok sa isang bahay na yun na ang nakatira ay matandang lalaki na bulag. At ginagawa ni Abu Bakr as-Siddiq kung ano mga gawain doon sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay lumalabas si Abu Bakr as-Siddiq at umaalis na. Hanggang sa dumating ang panahon na si Abu Bakr as-Siddiq ay binawian ng buhay, na kung saan ay inasya o nagdesisyon si Umar bin Khattab na ipagpatuloy ang gawain ni Abu Bakr as-Siddiq doon sa bahay na yun. At yun ang ginawa ni Umar bin Khattab, pumasok siya sa bahay at ginawa niya ang tungkulin na kung anong ginagawa ni Abu Bakr doon sa matanda. So doon sa punto na yun ay nagtanong yung matanda. Sabi niya, sino ka? Sino ka? Nagulat yung matanda doon sa pagdating ni Abu Bakr ni Umar bin Khattab. So si Umar bin Khattab ay nagtaka sa kanyang sarili na sabi niya, bakit nagtanong ito? Bulag ito Hindi nakakakita at hindi naman niya kilala si Abu Bakr. Hindi niya ako kilala. Hindi siya nakakakita. So doon sa punto na yun ay nagtanong si Umar. Sabi niya, ikaw ay hindi nakakakita. Pero hindi mo rin kilala si Abu Bakr as-Siddiq. Hindi ko rin ako kilala. Ngunit bakit ka nagtanong kung sino ako? Ang sabi ng matanda, dahil yung pumapasok dito, hindi ko sa kilala, pero kapag ako binigyan niya ng tama, ay tinatanggal niya na puto. Halala. Kita yung mga kapatid sa pananampalataya.
gaano kaganda ang ugali ni Abu Bakar Siddiq. Gaano katindi ang kanyang pag-uugali at ang kanyang iman sa punto na yun. Kaya nagtanong uli si Omar bin Khattab, sabi niya, sabi ni Omar bin Khattab, yung ginagawa ni Abu Bakar Siddiq kung sa bahay, kung saan ay nililinis niya, sabi ng matanda ay nililinis niya, sabi niya, ano bang gawain? Kilala mo ba si Abu Bakar Siddiq? Kilala mo ba yung tao na yun na pumunta rito? Ang sabi ng Omar, gano'n, tinanong niya matanda. Sabi ng matanda, sabi niya, hindi ko siya kilala, pero nakikita ko sa kanya ang kagandahan ng pag-ugali at siya ay mapagkakatiwalaan. Subhanallah. Ina niyo mga kapatid, kunin natin ang araw na magpaparoon. Yung kagandahan ng pag-ugali at naandun yung pagtitiwala. Nasabi ng matanda na ito, pumunta siya rito, nililinis niya ang aking bahay, ipinagluluto niya ako, at nilalagyan niya ng tubig ang aking mga umaalis siya. Pagkatapos ito, binibigyan niya ako ng tamar na kung saan tinatanggalan niya ng buto. Allahu Akbar. So doon sa punto na yun, sabi ni Omar, hindi ko kaya si Abu Bakar Siddiq sa pagpaparami ng magandang gawa at sa pagkagandahan ng kanyang pag-uugali. Allahu Akbar. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan sa mga may papayo ko sa inyo, una sa aking sarili. Ang kagandahan ng pag-uugali, ang kakumpletuhan sa pagiging Muslim o pagiging pananampalataya ng isang taong tunay na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, kapulutan natin ang aral ang maikling mensahe nito patungkol sa ating mga kulapa, sa ating propeta at sa kagandahan ng Islam. Inshallah. So inshallah mga kapatid, iduaan natin ang ating mga leader sa bar, ang mga namumuno sa bar, sa pamumuna ng ating Chief Minister, Abdul Rauf Makhabwa, at ang kanyang mga kasama. Na inshallah, abaan pa ng Allah ang kanilang buhay, dagdagan pa ang kanilang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang sa ganun ay makatulong sila at maitaguyod natin ang mga da'wa, ang papaabot ng Islam. Isa sila sa mga tumutulong sa atin sa mga gawain na ito, sa mga pagdadawa na ito. Kaya inshallah, iduaan natin sila na inshallah, dagdagan pa ng Allah ang kanilang risk at ang kanilang buhay, nang sa ganun ay makatulong pa sila ng marami. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.